Well, unahin ko na kung nakatanggap na po ba kayo ng kopya ng reklamo sa inyo ni Congressman Leviste. 110 million pesos na civil libel damages daw po ito. Dahil daw po ito sa naging pahayag ninyo sa vlogs ninyo tungkol sa kanyang solar energy firm. Wala pa. Friday pa lang niya to final. So most probably by next week ang raffle nito. At doon pa lamang natin malalaman kung saan branch. At kapag nagkaroon na ng branch, ang court, doon pa lang tayo mabibigyan ng kopya ng complaint. But what is your reaction to that? Na kinasuhan kayo based doon sa mga vlogs ninyo against his firm? Sa akin, nakikita ko ang pattern. Nasa akin, ang nakikita ko na gusto nilang pagpapatigil sa akin para ako'y magsalita. Hindi lang para sa aking YouTube channel, kundi pagiging palace press officer. Dahil tingnan natin, sino ba ang nasa likod kaya ng mga agenda nitong si Congressman Leviste sa pagsasampa ng kaso sa akin. At sino rin kayo nasa likod ng mga pagbabanta sa buhay ko? Ano kayang grupo ito? Doon naman makikita kung sino ba talaga ang nagnanais na sirain ang gobyerno, sino ba ang nagnanais na pababain ang presidente sa kanyang pwesto. Makikita natin, ito lahat ay parang drama. Drama to the point na ipapakita nila na ang gobyerno ang nanggigipit sila, when in fact sila ang naninira sa gobyerno dahil sa kanilang agenda na matanggal ang Pangulo sa pwesto. So sinasabi niyo po na sila ang may agenda, Yusek Castro? Makikita, maliwanag na sila yung may agenda. Well, ano po ba sa tingin nyo yung naging violation na kinaharap po ng solar firm ni Leviste? At may mga kaso po ba siyang dapat kaharapin tungkol dito? Okay, nadinig natin. Muli, ito ayon kay Ombudsman Remulla sa kanyang, nabalita nyo rin dyan, sa kanyang panayam dito sa DCRH, sa executive session. Nabanggit niya na di umano. Ito na may iimbestigahan pa, We have to be clear on this, George. Na ito iimbestigahan pa at lumalabas na may di umanong kakuntsaba sa taas. At hindi ito magagawa na isang tulad lamang ni Congressman Leviste kung merong hindi kasabwat, may kausap sa itaas sa panahon ni dating Pangulo Duterte. If ever mapapakita itong kuntsabahan at sinabi niya na kalokohan ito, kung makikita yung mga word na yon, kakuntsaba, conspiracy, fraud, kung may fraud dito at ito ay lumalabas na may sindikado ba sa loob at may kakuntsabahan, kung sila ba ay more than 5, sila ay maaari makakasuhan ng large-scale staff. Ito na may naaayo lang. Sabi natin, iimbestigahan ba to? Pero ito yung maaaring maging kaso. Yung mga panloloko lalo na sa gobyerno, may mga taong naapektuhan. Publiko ang naapektuhan. So kung may mga kasabot sila at sila ay masabing 5 or more nagsabwatan, then pwede itong maisama as a large-scale staff or syndicated staff. So depende sa elemento yan, George. Kay Claire Castro, ang tindi mo. Nayaw words na. Agenda pa talaga. Sa totoo lang, kayo ang may agenda. Matagal na kayong nagpupulong-pulong kung ano-ano na yung mga napag-usapan ninyo, sa buhatan ninyo, puro kayo paninira sa mga Duterte. Yan ang tawag dyan. Yan ang matinik na agenda. Hindi yung magpapasa kayo, yung iba paparatangan ninyo. Normal talaga mag-react si Congressman Leviste kasi kung ano-ano ang ipinapakalat mong balita. Ilabas naman yung negosyo niya dati. Dito sa paratang ninyo na pilit niyong ikinukunik sa mga Duterte. Isang magandang umaga mga kabayan. Nagbabalik muli. Sir Co-op. Eto na ang hinihintay ni Claire Castro. Yung summon, na galing kay Congressman Leviste patungkol doon sa kanyang mga paratang, sa kanyang mga marites, doon sa kanyang YouTube channel, no? Ayon sa balita ngayon, Batangas RTC magpapadala ng summons kay UC Claire Castro sa 111 million pesos damage suit ni Congressman Leandro Leviste. Binigyan ng due course ng Regional Trial Court or RTC Branch 11 sa Balayan, Batangas ang 111 million pesos civil case for damages na inihain ni Congressman Leandro Antonio Ligarda Leviste laban kay Claire Castro.
kasalukuyang Undersecretary ng PCO. Sa order na may petsang Enero 28, 2026, iniutos ng Korte ang pag-issue ng summons matapos maraffle sa nasabing sangay ang kaso. Ayon sa record, ang opisyal na address ng nasasakdal ay nasa New Executive Building. Kaya't ipinaabot ng hukom na ang serbisyo ng summons ay dadaan sa Manila Regional Trial Court alinsunod sa Office of the Court Administrator Circular Number 149-2021 na tumutukoy sa serbisyo ng court processes sa labas ng territorial jurisdiction ng korte. Ay mantakin yung mga kabayan ha, 111 million pesos ang hinihingi. Humingi si Libeste ng kabuuang 111 million pesos sa ilalim ng Article 33 ng Civil Code na binubuo ng, ito mga kabayan, kayang-kaya naman to ni Claire Castro, ha? Sabi nga mga nag-comment dyan, isang maleta lang daw yun or dalawang maleta. Ayun, okay na si Claire Castro kasi maraming pera yan no? Kita mo kabayan, 100 million pesos para sa moral damages. 10 million pesos naman sa exemplary damages at 1 million peso sa attorney's fee. Batay sa reklamo, sa bagay, itong si Auntie Claire, kaya nga, ang iingay niyan, kasi hindi man niya matatakot kasuhan, no? Or magkaroon ng summons, kasi sisiw lang sa kanya itong 111 million, ha? Di ba? Maraming pera yan. Batay sa reklamo, inakusahan ni Libeste si Castro ng false, reckless, and malicious statements sa Enero 10 na episode ng kanyang YouTube vlog na Batas with Attorney Claire Castro. Tinalakay umano roon ang dating interes ni Libeste sa solar power at pinaratangan siyang nagbenta o nag-flip ng congressional franchise nang walang pahintulot ng Kongreso at ipinihawatig pa na ang prangkisa ay political favor noong administrasyong Duterte. Ayan ka, Ate Claire, no? Lagi mo kasing inuugnay lahat-lahat sa mga Duterte, no? Hindi naman totoo yung mga paratang mo dyan o aligasyon mo. Tapos, magbabanggit ka pa ng dating administrasyong Duterte na kesyo para bang gusto mong ipalabas na meron silang hidden agenda, di ba? Maririing itinanggi ng mababatas ang paratang. Ayon sa kanya, walang naibentang legislative franchise. Kita mo, Claire, ha? At ang tinutukoy sa vlog ay bintahan ng shares sa hiwalay ng corporate entity na hindi may hawak ng congressional franchise. Ayun naman pala, Auntie Claire, usapang shares pala yun sa corporate business nitong si Leandro Libeste. Kita mo yung batang-bata pero milyonar-bilyonaryo. Na pinakita lamang niya na apektado siya sa pinakalat ninyong balita sa inyong vlog. Kasi nga, walang kinalaman doong private niya doon sa negosyo niya patungkol diyan sa politika. Gumamit umano ang vlog ng selective news clips at komentary na nagdulot ng maling impresyon na siya ay lumabag sa batas na nakasira sa kanyang reputasyon. Ano ka ngayon sa Auntie Claire Castro? Basahin natin itong mga nag-comment. Ayon dito sa nag-comment, sabi ni Ma'am Annabel Salino, mayaman yan, sigurang Claire. Amo niya kawatan sa taxes ng taong bayan. Ang sabi naman ni Fritz Rancel de Hamco, billionaire versus Marites. Iyak to pag nagkataon, napunta sa ibang tao, yung maleta niya, sabi ni Tristan dyan. Sabi naman ni Bencio,
Yan na pala mo dahil palengkera ka kasi. Grabe itong mga nag-comment. Sabi naman ng ni Lemuel Atinaw, go ahead, Sir Leveste. Mapera yan si Ma'am Claire. Mapera nga talaga yan kasi nga pinagtatakpan nila yung skandalo dyan sa flood control scandals, yung anomalya, no? Ang daming mali-maleta yun, no? So, di na tayo magtataka. Kaya maraming pera talaga yan. Isipin mo, protektado nila, di ba? Marami kaya pera to, sabi naman ni Lito Mercado. Kaigit na si Claire. Ay, gapo. Sabi naman ni Dwayne Frederick Basilan, konting bawas lang yan sa mali-maletang pera na sinasabi kaya hindi naman pababayaan ng mga Romualdez at Marcos. Laban lang, Tita Claire. May kinatnan din ang paggawa mo ng kwento at paglilis ng tamang usapin. Ay, nako. Sabi naman ng isa dito, tama yan para alam niya, di libre ang magbintang ng walang ebidensya. Oh. Nako, malalagas ata ang isang maleta. Oh. Di ba mga bayan? Oh. Kaya ngayon ang Claire, sa bagay, hindi ka naman takot dyan. Alam naman natin, sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez, isa kang lokaret, no? Sanay ka sa balyahan, sanay ka sa bungangaan, kasi nga para kang palengkerang attorney. Oh. Gaya na lang nung nag-trending siya, di ba? Kung makapagsalita, kung makipag-away sa harap ng camera sa mga tao, walang hiya-hiya kasi walang hiya. O, hanggang dito na lamang mga kabayan. Maraming salamat sa inyong panonood. And see you po sa ating next vlog. Bye!